Bata pa lang ako, ramdam ko na may kakaiba sa lugar namin. Sa likod ng bahay, may isang malaking puno ng balete. Matandang matanda na at tila buhay na buhay kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Madalas akong maglaro roon tuwing hapon. Nagtatago sa mga ugat, nagpapanggap na prinsesa ng kagubatan. Ngunit sa bawat pagtawa ko, parang may ibang tinig na sumasabay. Isang boses na malambing ngunit may lalim. Parang dumadaloy sa hangin. Minsan naririnig ko itong tinatawag ang pangalan ko. Eliover. Mahina lang, halos pabulong, pero malinaw na malinaw. Akala ko noon, hangin lang o baka guni-guni ng bata. Pero habang tumatagal, nasanay na rin ako. Para bang nakasanayan ko na may nanonood o may nagbabantay. Isang araw, habang naglalaro ako sa ilalim ng puno, nadulas ako at natamaan ng matalim na bato sa tuhod. Dumugo ito ng sobra. Napaiyak ako sa sakit. Ang mga mata ko nanlabo dahil sa luha. Pero sa pagitan ng hikbi ko, parang may malamig na simoy na dumampi sa balat ko. Nang tignan ko ang sugat, unti-unti itong nagsara. Walang gamot, walang benda, pero parang may mainit na kamay na humawak sa tuhod ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero kinilabutan ako nun. Mula noon, mas madalas akong tumambay sa balete. Hindi na dahil sa laro, kundi dahil pakiramdam ko, ligtas ako roon. Lumipas ang mga taon at habang lumalaki ako, lalong nagiging malinaw sa akin na may presensyang hindi umaalis sa tabi ko. Kapag malungkot ako, may malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa akin. Parang yakap. Kapag may problema ako, laging may bulaklak na nalalaglag mula sa puno. Puting bulaklak na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tinanong ko si mama minsan kung may nakatira ba sa puno. At sabi niya, wala namang tao riyan anak, pero may mga nilalang na hindi natin nakikita. Baka gusto ka lang niyang protektahan. Simula noon, tinuring kong kaibigan ang hindi ko nakikita. Minsan kinakausap ko siya. Nagkikwento tungkol sa araw ko, kahit alam kong baka wala namang sumasagot. Pero sa bawat pagkakataon, naririnig ko ang mahina niyang bulong. Hindi kita iiwan. At doon ko unang naramdaman ang isang uri ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Parang sa pagitan ng mga dahon at hangin, may isang nilalang na nakatadhana sa akin. Matagal bago ko pa siya makilala. Pagkatapos ng graduation ko sa high school, mabilis na lumipas ang mga araw ng paghahanda. Kinailangan kong lumuwas ng Maynila para mag-aral ng kolehiyo. Masaya ako dahil matutupad ko na ang pangarap kong maging guro. Pero may kung anong bigat sa dibdib ko tuwing titingin ako sa likod ng bahay. Nandun pa rin ang lumang balete. Tahimik, maringal, at tila nakamasid habang inaayos ko ang mga gamit ko. Sa bawat hampas ng hangin, sumasayaw ang mga dahon nito. At may kakaibang lungkot na parang pinaparamdam nito sa akin. Sa huling gabi bago ako umalis, hindi ako agad nakatulog. Lumabas ako at lumapit sa balete. Nilagay ko ang kamay ko sa isa sa mga ugat nito at mahina akong bumulong. Babalik ako ha, wag mo akong kalimutan. Nang biglang humangin ng malamig, halos mapaatras ako. May mahinang tinig na dumaan sa tenga ko. Pamilyar at kalmado. Ikaw ang hindi ko kailanman makakalimutan, Eliover. Napahinto ako. Nanindig ang balahibo. Pero wala namang tao sa paligid. Ang mga alon ng hangin lang at ang amoy ng damo na basa ng hamog. Nagmadali akong bumalik sa loob pero bago ko isinara ang pinto, naramdaman kong may nakatingin. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang o totoo. Kinabukasan,
Maaga kaming bumiyahe ni Papa papuntang terminal. Habang papalayo ang bus, natanaw ko pa rin sa salamin ng puno ng balete. Nakatayo roon, parang paalam ng isang matagal kong kasama. Nang sumapit ang gabi sa Maynila, iba na ang lahat. Maingay, masikip, at punong-puno ng ilaw. Ngunit kahit na maraming tao, pakiramdam ko may sumusunod. Minsan sa dorm, bigla akong napapalingon dahil parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. Sa unang linggo, ilang beses kong napansin na may mga bagay na gumagalaw nang wala akong ginagawa. Ang kurtina hinahangin kahit sarado naman ang bintana. Ang baso biglang nadudula sa mesa. Isang gabi, habang nag-aaral ako, narinig ko ulit ang boses na yun. Mahina, halos bulong lang. Bakit mo ako iniwan? Napahinto ako sa pagsusulat at tinignan ng paligid. Wala namang tao. Pero sa gilid ng mata ko, may aninong dumaan sa salamin. Nang tumingin ako ng diretsyo, wala na ito. Napaupo ako sa kama, nanginginig. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o may parte ng sarili kong natutuwa. Dahil kahit malayo ako sa bahay, nararamdaman ko pa rin ang presensyang yon. Parang hindi ako kailanman nakaalis sa ilalim ng balete. Makalipas ang ilang linggo sa Maynila, unti-unti ko nang nakakasanayan ang sarili ko sa ingay ng lungsod. May mga bagong kakilala, mga klase araw-araw, at mga gabi na punong-puno ng proyekto. Pero kahit gaano ako kaabala, minsan bigla akong napapatigil dahil parang may malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa tabi ko. Isang pakiramdam na pamilyar, gaya ng dati kong nararanasan sa ilalim ng balete. Pilit kong inaalis sa isip yon. Sinasabi sa sarili ko na baka stress lang o pagod. Pero habang tumatagal, lalong lumalakas ang pakiramdam ko na may nagmamasid. Isang umaga, habang naglalakad ako papuntang klase, napansin kong may lalaking tila sumusunod sa akin. Matangkad siya, maputi, at may kakaibang anyo. Parang hindi sanay sa paligid. Nakaitim siyang long sleeve kahit mainit. At nang magtama ang mga mata namin, para akong binara ng hangin. May lalim ang titig niya. Tila ba kilalang kilala ako. Pero bago ko pa siya malapitan, bigla siyang lumiko at nawala sa gilid ng building. Napakunot noo ako. Ilang beses pa siyang lumitaw sa mga sumunod na araw. Sa kantin, library, minsan sa labas ng dorm. Pero lagi lang ganun. Saglit lang tapos mawawala. Hanggang isang gabi, habang umuulan at pauwi na ako galing sa klase, nakita ko siyang muli sa tapat ng dorm. Basang-basa siya sa ulan. Nakatingin lang sa akin. Hindi kumikibo. May kung anong pumigil sa mga paa ko para hindi agad pumasok. Lumapit siya ng dahan-dahan at nagsalita sa tinig na halos pabulong. Eliaver. Sa sandaling yon, parang bumalik lahat. Ang mga bulong sa ilalim ng balete, ang malamig na simoy ng hangin, at ang boses na iyon na matagal ko nang naririnig noon pa. Napaatras ako. Sino ka? Tanong ko nang nanginginig. Ngumiti siya, at sa mga mata niya, may kumikislap na kakaibang liwanag. Parang berdeng apoy. Matagal mo na akong kilala. Sagot niya. Ako si Erevan. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa pagkagulat. Hindi ko alam kung panaginip ba yun o totoo. Pero habang tinititigan ko siya, ramdam kong may bahagi ng sarili kong matagal nang naghihintay sa kanya. Bago pa ako makapagsalita, bigla siyang lumingon at naglaho sa gitna ng ulan. Iniwan akong nakatayo sa dilim na parang may ginising na matagal ng lihim sa loob ko.
Simula ng gabi ng pagkikita namin ni Erevan, hindi na naging payapa ang mga gabi ko. Laging may panaginip akong paulit-ulit. Isang kaharian sa gitna ng kagubatan. Mga ilaw na parang bituin sa lupa at isang lalaking nakatayo sa harap ng punong balete. Umiiyak. Kapag nagigising ako, lagi kong nararamdaman ang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Parang may kulang o may pilit na bumabalik sa alaala ko. Sa klase, madalas akong tulala. At kapag nakapikit ako sandali, parang naririnig ko ang tinig niya. Ang boses ni Erevan. Bulong na puno ng pakiusap. Tandaan mo ako. Isang araw, habang naglalakad ako sa campus, muli ko siyang nakita. Nandun siya sa ilalim ng puno ng akasya. Nakatayo lang. Nakatingin sa akin. Ang suot niya ay simpleng itim. Ngunit kahit ganoon, parang hindi siya bagay sa mundong ito. Masyadong maaliwalas ang balat niya at may ningning ang mga mata. Bakit mo ako sinusundan? Tanong ko sa pagitan ng kaba at galit. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang humangin ng malakas. Nagkalat ang mga dahon at nang tumigil ang hangin, wala na naman siya. Mula noon, sunod-sunod ang mga kakaibang pangyayari. Sa dorm, may mga kandilang kusa na lang nagliliwanag kahit hindi ko sinisindihan. Sa salamin ng banyo, minsan nakikita ko na may ibang refleksyon sa likod ko. Mga matang mapagmatsyag. At tuwing gabi, nararamdaman ko ang presensyang tila nakatayo sa gilid ng kama ko. Tahimik. Nagbabantay. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o maawa sa nilalang na iyon. Dahil sa bawat pagkakataong nadarama ko siya, may kasamang kirot sa dibdib. Parang may damdaming nakalimutan ko pero ayaw akong bitiwan. Hanggang isang gabi, sa gitna ng ulan, nagising ako sa tunog ng mga yabag sa labas ng dorm. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana at nang sumilip ako, nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng poste ng ilaw. Si Erevan. Basang-basa ngunit nakangiti. At sa ngiti niyang yon, may halong lungkot. Hindi ka dapat nandito. Mahina kong sabi na halos pabulong. Ngunit sumagot siya. Ikaw ang hindi dapat lumayo. Pagkatapos noon, naglaho siya kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong kalsada. Naiwan akong nakatitig sa dilim. Hawak ang sarili kong dibdib na mabilis ang tibok. Sa unang pagkakataon, hindi ko na maipagkaila. Ang nilalang na noon pa man ay bumubulong sa akin ay hindi lang alaala o hangin. Totoo siya. At ngayon, gusto niyang ibalik ako sa mundong matagal ko nang iniwan. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na alam kung paano babalik sa normal. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong wag isipin ang nangyari. Binuhos ko ang oras ko sa pag-aaral, sa mga kaibigan, sa anumang makapagpapawala ng alaala ni Erevan. Pero kahit anong iwas ko, palaging may bakas ng presensya niya. Minsan sa klase maririnig ko ang boses niya na mahina, dumadaan sa hangin. Sa library, may librong biglang mahuhulog sa mesa na parang may gustong ipahiwatig. At sa bawat panaginip ko, nandoon pa rin siya. Ang mga mata niya na laging nakatingin sa akin na may halong lungkot at galit. Isang gabi, nagkaroon ako ng panaginip na hindi ko kailanman makakalimutan. Nasa gitna ako ng isang kagubatan na may liwanag na nagmumula sa lupa. At sa dulo, may matandang babae na may mahahabang buhok at kumikislap ang balat. Nilapitan niya ako at nagsalita. Eliaver, huwag mong takasan ang katotohanan. Ang iyong tagapangalaga ay isa sa amin. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin.
Siya ang nagligtas sa iyo noon pa man. Ngunit ang pagmamahal niya ay paglabag sa batas ng aming mundo. Pagkasabi niya noon, biglang bumuka ang lupa sa ilalim ko at naramdaman kong may mga kamay na parang humahatak sa akin pababa. Nagising akong hingal na hingal. Malamig ang pawis at mabilis ang tibok ng puso. Pagmulat ko, may kakaiba sa silid ko. Sa ibabaw ng kama, may nakapatong na bulaklak. Puti. Pamilyar. Ang parehong bulaklak na madalas mahulog sa tabi ko noon sa ilalim ng balete. Napaatras ako. Napaupo sa gilid ng kama at napatingin sa bintana. Doon ko siya nakita. Isang anino ng lalaki. Nakatayo sa tapat ng poste ng ilaw. Nakatingin diretso sa akin. Hindi ko alam kung paano siya nakarating doon o kung totoo ba siyang nakikita ko. Ngunit nang kumislap ang mata niya ng berdeng liwanag, alam kong siya yon. Si Erevan. Napalunok ako at sinubukang tumakbo palabas pero pagdungaw ko ulit, wala na naman siya. Ang tanging naiwan ay ang bulaklak na unti-unting natutuyo sa palad ko. Sa sandaling yon, naramdaman kong may paparating na hindi ko mapipigilan. Parang may kamay ng kapalaran na unti-unti nang humihila sa akin pabalik sa mundo na matagal nang gustong angkinin ako. Isang gabi, habang nag-aaral ako para sa midterm exam, biglang nawalan ng kuryente sa buong dorm. Naging madilim ang paligid at tanging liwanag lang mula sa buwan ang sumisilip sa bintana. Pinilit kong wag matakot. Pero sa katahimikan ng gabi, may marahang tunog akong narinig. Parang mga yabag sa sahig ng pasilyo. Dahan-dahan kong sinilip sa pinto ngunit wala akong nakita. Nang isasara ko na sana ito, may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Sabay may boses na pabulong sa tenga ko. Panahon na. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Erevan. Nakatayo sa loob ng silid ko. Basang-basa ng hamog at nakatingin sa akin na parang may galit at pighati. Anong ginagawa mo rito? Halos pasigaw kong tanong. Nanginginig sa kaba. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa bawat hakbang niya, tila humihina ang hangin sa paligid. Parang pinipigil ang oras. Hindi mo na ako matatakasan. Sinubukan kong manatiling malayo, pero ang ugnayan natin ay hindi kayang putulin ng mundo ng tao. Bago ko pa siya mapigilan, nilapit niya ang kamay niya sa noo ko. Naramdaman kong parang may enerhiyang dumaloy sa katawan ko. Isang kuryente na hindi masakit pero nakakabingi sa puso. Ang paligid ay biglang lumiwanag. Ang mga dingding ng kwarto ay naglaho. At nang magmulat ako, wala na ako sa dorm. Nasa gitna ako ng kagubatan na may mga punong kumikislap, mga ilaw na nakasabit sa mga sanga, at hangin na amoy bulaklak. Sa hindi kalayuan, naroon si Erevan. Nakatingin sa akin na parang napalitan ng lambing ang lahat ng galit niya kanina. Nasa mundo mo ako noon, pero dito ako nabibilang. At simula ngayon, dito ka na rin. Sinubukan kong tumakbo pero bawat hakbang ko ay parang walang patutunguhan. Sa halip na lupa, ang paligid ay parang ulap. At bawat daan pabalik ay nagiging liwanag. Hindi kita kailangan, Erevan! Sigaw ko na nangingilid ang luha. Pero lumapit siya. Hinawakan ng braso ko at sa mga mata niyang berde, nakita ko ang mga alaala. Ang batang ako sa ilalim ng balete, ang bawat haplos ng hangin, at ang mga bulong sa gabi. Hindi mo pa naiintindihan, Eliever. Ang dugo mo ay hindi ganap na mortal. Sa mga salitang iyon, natigilan ako. Lahat ng tanong na iniwasan kong sagutin ay biglang nagising. At doon ko napagtanto, hindi lang ako basta dinakip.
Dinala niya ako sa mundo kung saan, marahil, matagal na talaga akong kabilang. Maligayang pagdating sa ilalim ng balete, Eliever. Ito, ang aking kaharian. Tinignan ko siya ng halos hindi makapaniwala. Kaharian? Anong klaseng lugar to? Napangiti siya ng bahagya, ngunit halatang may bigat sa kanyang dibdib. Dito naninirahan ang mga katulad ko, mga engkanto, diwata, duwende, at lahat ng nilalang na iniwan ng mga tao sa mga alamat. Habang naglalakad kami sa daan na gawa sa kristal na bato, napansin kong may mga nilalang na nakatingin sa akin. May ilan na lumulutang. May iba na kasing laki ng bata. At lahat ay tila nagtataka kung bakit may mortal sa kanilang gitna. Dinala niya ako sa isang palasyo na yari sa puting bato at mga sanga ng balete. Sa gitna nito, may malaking ilaw na parang puso ng lupa. Ang sinabi niyang diwa ng kaharian. Nang ipasok niya ako sa bulwagan, nag-iba ang mga tingin ng mga engkanto. May halong galit at takot. Bakit mo siya dinala rito, Erevan? Sigaw ng isang babae na may gintong buhok at pakpak na kumikislap. Alam mong bawal. Tumayo si Erevan. Matatag ang tinig. Si Eliever ay hindi lang isang mortal. Siya ang aking itinalaga. Naramdaman ko ang pagkabigla ng mga nilalang sa paligid. Ang salitang itinalaga ay parang yumanig sa lugar. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Pero bago pa siya sumagot, may biglang lindol sa ilalim ng lupa at ang ilaw sa gitna ng bulwagan ay kumurap. May mga bulong na umaalingaw-ngaw, mga engkantong nagkakagulo. Doon ko naramdaman, ang kagandahan ng mundong ito ay may kapalit. Dahil sa pagdating ko, parang may nabasag na balanse. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang mahinang tinig ni Erevan. Halos pakiusap. Huwag kang matakot, Eliever. Ang lahat ng to, ako ang may sala. Mula ng gabing iyon sa bulwagan, ramdam kong nagbago ang lahat. Ang mga engkanto sa paligid ay naging malamig sa akin. May mga nagbubulungan kapag dumadaan ako, tumatalikod at nagtatago ng tingin. Si Erevan naman laging tahimik. Madalas ko siyang nakikitang nakatingin sa malayo. Tila iniisip ang mabigat na bagay. Sa bawat paglapit ko, laging yun din ang sagot niya. Wala kang dapat ipag-alala, Eliever. Ligtas ka rito. Pero sa tono ng kanyang tinig, alam kong nilalabanan niya ang isang bagay na mas malalim kaysa sa takot. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng silid na ibinigay sa akin, may narinig akong mga boses sa ibaba. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Doon ko nakita si Erevan na kausap ang isang nilalang na tila mas matanda at mas makapangyarihan. Isang lalaki na may korona ng mga dahon at matang kulay ginto. Nilabag mo ang batas. Malamig nitong sabi. Ang pag-ibig sa isang mortal ay kasalanang walang kapatawaran. Tumahimik si Erevan. Ngunit nang magsalita siya, puno ng paninindigan ang tinig niya. Kung kasalanan ng magmahal, hayaan ninyo akong akuin ng parusa. Nanlamig ako sa narinig ko. Hindi ko alam kung anong parusa ang ibig sabihin niya. Pero ramdam kong mabigat yun. Pag-alis ng matanda, lumabas ako sa balkonaheng iyon at hinarap si Erevan. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ko dinala rito kung alam mong mapapahamak ka? Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang pighati sa kanyang mga mata. Dahil hindi ko na kayang makita kung mawala sa akin muli. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang kaharian. Ang dating liwanag na kumikislap sa mga puno ay unti-unting kumukupas.
May mga bulong sa hangin. Mga engkanto raw na nawawala sa dilim. Mga ilog na natutuyo. Isang lambana ang palihim na lumapit sa akin. Si Siraya. At nagbabala. Hindi ka nila tinatanggap, Eliaver. Ang presensya mo rito ay nagpapahina sa mundo namin. Napaatras ako at hindi makapagsalita. Ngunit hindi ikaw ang dapat sisihin. Ang ugnayan ninyong dalawa ang dahilan. Kapag hindi pinutol na Erevan ang tali sa pagitan ninyo, tuluyang maglalaho ang mundong ito. Pagkatapos niyang umalis, napasapo ako sa dibdib ko. Doon ko naramdaman ang mahinang tibok na hindi ko mapigilan. Isang koneksyon na hindi ko sinadyang buuin. Pero ngayon, tila yun na ang unti-unting sisira sa kaharian ni Erevan. At marahil pati sa kanya. Lumipas ang mga araw na may bigat sa bawat hinga ko. Ang liwanag sa paligid ay unti-unting napalitan ng kulay abong kalangitan. Ang mga engkanto na dati ay masigla at masayahin, ngayon ay halos hindi na lumalabas sa kanilang mga tahanan. Sa bawat sulok ng kaharian, naririnig ko ang mga bulungan ng takot at pagsisisi. Alam nilang lahat kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Ako yun. Ngunit higit pa roon, alam kong si Erevan ang pinakatinatamaan ng bigat ng kanyang ginawa. Isang gabi, nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng ilog ng liwanag. Mag-isa at nakayuko. Lumapit ako ng dahan-dahan. Hindi ka na natutulog ha? Sabi ko ng mahina. Tumingala siya at sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita ko ang pagod niyang mukha. Hindi ako pwedeng matulog habang unti-unting namamatay ang mundong ito. Ang lahat ng ito, bunga ng aking sariling kagustuhan. Pinili kitang iligtas, kahit alam kong magbabayad ako ng napakalaki. Umupo ako sa tabi niya. Hindi mo kailangang akuin lahat. Sabi ko bagamat alam kong wala na akong kakayahang ayusin ang sitwasyon. Ngunit ngumiti lang siya. Pilit ngunit tapat. Hindi mo naiintindihan, Eliaver. Sa oras na dalhin ko ang isang mortal dito, sinira ko na ang batas na pinanumpaan ko sa harap ng mga tagapangalaga. Hindi lang ako ang nagkasala. Pati ikaw. Napatigil ako sa sinabi niya. Ako? Oo. Dahil tinanggap mo ako. At sa pagtanggap mo, nabuo ang ugnayang nagbubukas ng pagitan ng dalawang mundo. At hindi ito dapat mangyari. Sa mga sumunod na araw, ipinatawag si Erevan ng mga tagapamahala ng kaharian. Pinagpapaliwanag siya. At ako ay pinilit na manatili sa silid. Mula sa labas naririnig ko ang kanilang malalakas na tinig. Galit, takot, paghuhusga. Putulin mo ang ugnayan, Erevan. Sigaw ng isa. O mawawala ka sa aming mundong magpakailanman. Nang bumalik siya, tahimik lang siyang lumapit sa akin. Bibigyan nila ako ng pagpipilian. Bulong niya. Kung ibabalik kita sa mundo mo, mananatili akong isa sa kanila. Pero kung pipiliin kong manatili sa'yo, mawawala ako. Napahawak ako sa kamay niya. Nanginginig. At anong pipiliin mo? Tinitigan niya ako ng matagal na parang sinusukat ang kaluluwa ko. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Matagal ko nang pinili ang ikaw kaysa sa lahat. At sa sandaling yun, parang may dumagundong na tunog mula sa lupa. Ang hangin ay biglang umihip ng matindi. Alam kong nagsimula na ang pagbagsak ng kaharian. At kasabay nito, ang kapalarang pinili ni Erevan na alang-alang sa akin. Pagkatapos ng pagpupulong ng mga tagapamahala, halos hindi ko na nakita si Erevan. Araw-araw akong nakakulong sa silid.
Binabantayan ng mga nilalang na parang ayaw lumapit ngunit takot na suwayin ang utos. Sa labas, ramdam kong nagbabago ang kaharian. Ang mga kristal na dati ay kumikislap ay unti-unting nagbibitak. Ang mga bulaklak na dating walang kupas, nalalanta. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas ang pakiramdam ko na ako ang ugat ng lahat ng ito. Pero higit sa lahat, natatakot akong isipin kung ano ang ginagawa kay Erivan sa labas ng mga pader na yon. Isang gabi, habang mahimbing ang mga bantay, bumukas ang pinto ng silid. Lumitaw si Siraya, ang lambanang minsan nang nagbabala sa akin. "Eliever, kailangan mong umalis," bulong niya. "Hinahanap ka nila. Sa oras na mahuli ka, hindi na magagawang iligtas ni Erivan ang sarili niya." Ha? Bakit? Anong gagawin nila sa kanya? Nanginginig ang tinig ni Siraya. "Isasakripisyo nila siya para maibalik ang balanse ng mundo." Para akong nabingi. Sa sandaling iyon, nawala ang takot ko sa sarili. "Tulungan mo akong makaalis," sabi ko, na halos hindi na marinig ang boses ko sa lakas ng tibok ng dibdib ko. Sinundan ko si Siraya sa madilim na lagusan sa ilalim ng palasyo. Ang mga ugat ng balete ay may parang buhay. Gumagalaw, nagbubukas ng daan habang naglalakad kami. Sa dulo, may liwanag na kumikislap. At doon ko muling nakita si Erivan. Nakaluhod sa gitna ng mga tagapamahala. Nakatali ang mga kamay. At may ilaw na parang apoy na bumabalot sa katawan niya. "Erivan!" Sigaw ko na tumatakbo papunta sa kanya. Nilingon niya ako at sa mga mata niya ay may halong takot at pagmamahal. "Eliever, hindi ka dapat nandito." Dali-dali akong pumunta sa harap niya at tinawakan ang kanyang mga kamay. At biglang may liwanag na sumiklab. Ang mga tagapamahala ay nagsigawan. Ngunit bago pa nila magawa ang anuman, pumikit ako at hiniling sa sarili ko na makaalis kami roon. Biglang umikot ang paligid. Ang mga ugat, ang hangin, ang liwanag, lahat ay naghalo hanggang sa wala na akong maramdaman kundi malamig na hangin sa mukha ko. Pagmulat ko, nasa gitna na ako ng kagubatan. Basang-basa ang mga damit ko. At si Erivan ay nakahundusay sa tabi ko. Halos walang malay. Hinawakan ko ang mukha niya. Nanginginig. "Erivan, gumising ka. Nandito na tayo." Ngunit sa halip na sumagot, ang narinig ko ay mahina niyang bulong. "Hindi pa tapos, Eliever. Kahit nakatakas tayo, may kapalit ang kalayaan natin." At sa mga salitang iyon, napagtanto kong nagsisimula pa lamang ang tunay na sakripisyo na kailangan niyang harapin. Nagising si Erivan pagkaraan ng ilang oras. Nasa ilalim kami ng mga puno. At sa paligid, naririnig ko ang mahinang lagaslas ng tubig mula sa ilog na dumadaloy malapit sa amin. Mahina siya. Halos hindi makatayo. Tinulungan ko siyang sumandal sa isang malaking ugat ng puno. At doon ko napansin ang unti-unting pagdidilim ng balat niya. Parang nalulusaw sa liwanag ng mundo ng tao. "Hindi ka dapat nananatili rito. Kung hindi ka babalik, baka mamatay ka." Ngumiti siya. Marahan. Pilit na pinipigilan ng sakit. "Hindi na ako makakabalik, Eliever. Sa sandaling pinili kong iligtas ka, tuluyan na akong tinanggal sa aming mundo." Napaiyak ako ng tuluyan, ngunit pinunasan niya agad ang luha ko gamit ang nanginginig na daliri. "Walang dapat ikalungkot. Ginawa ko ito dahil yun ang tama. Kung may parusa man, ito na siguro yun. Ang mabuhay sa tabi mo, kahit sa huling sandali." Sa mga susunod na araw, tinago ko siya sa isang lumang kubo sa loob ng gubat. Malayo sa mga tao.
Araw-araw ay lumalakas ang hangin. At minsan, may mga ilaw na lumilitaw sa gabi. Mga aninong tila nagmamasid sa amin. Alam kong hinahanap siya ng mga tagapamahala. Ngunit pinili kong manatili. Kahit takot na takot ako. Sa bawat gabi, kinikwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang mundo. Kung paanong isa siya sa mga tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng engkanto at tao. Ngunit nang makita kita bilang bata, sabi niya isang gabi habang tinitignan ng mga bituin, naramdaman kong hindi ko na magagawang maging tagapangalaga kung hindi kita mapoprotektahan. Sa huling gabi bago dumating ang mga tagapagsundo, naging tahimik siya. Niyakap ko siya ng mahigpit habang bumabalot sa paligid namin ng liwanag na parang hangin. Eliever, kapag nawala ako, huwag mong kalimutan na sa bawat hangin na hahaplos sa'yo, nandun lang ako. Napasigaw ako nang unti-unting lumusaw ang katawan niya sa liwanag. Hanggang sa wala na akong hawak kundi malamig na simoy ng hangin. Nang matapos ang lahat, naiwan akong nakaluhod sa damuhan, umiiyak, habang ang buwan ay nagliliwanag sa ibabaw ng mga sanga ng balete. Alam kong yun na ang huli. Ngunit sa loob ng dibdib ko, may mahina ngunit malinaw na bulong. Hindi ako nawala, Eliever. Nandito lang ako palagi. At doon ko napagtanto, hindi niya kailanman iniwan ang mundong ito. Naging bahagi na siya ng hangin, ng gabi, at ng akin mismong kaluluwa. Lumipas ang mga taon at kahit sinubukan kong ipagpatuloy ang buhay sa mundo ng tao, hindi na ako kailanman naging kagaya ng dati. Ang bawat gabi sa tuwing tumitingin ako sa langit, para bang may kakulangan. Isang tahimik na puwang sa loob ko na hindi napupunan ng oras. Bumalik ako sa aming probinsya matapos kong makatapos sa kolehiyo. At ang unang ginawa ko, bisitahin ang lumang bahay. Nandoon pa rin ang balete. Hindi na kasing nuntian noon. Pero matatag pa rin. Parang buhay na alaala ng lahat ng nangyari. Habang nakatayo ako sa ilalim nito, napansin kong tila humina ang hangin. Ang mga sanga ay gumalaw ng marahan at may mga dahon na bumagsak sa paligid ko. Sa bawat dampi ng hangin sa balat ko, ramdam ko ang kilalang presensya. Isang init na mahina ngunit pamilyar. Umupo ako sa ilalim ng puno at marahan akong bumulong. Erivan, nandito ako. Walang sagot pero sa mga sumunod na segundo, may liwanag na tumagos mula sa gitna ng puno. Unti-unti itong lumaki hanggang sa mabuo ang anyo ng isang lalaki. Ang mukha, ang mga mata, at ang ngiting matagal kong hinanap. Hindi ako makapaniwala. Erivan, bulong ko na halos mawala ng boses. Lumapit siya na tila payapa. At sa bawat hakbang niya, parang muling nabubuhay ang paligid. Ang mga damo ay kumikintab. At ang hangin ay mabango na parang bulaklak ng gabi. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako. Hindi ito panaginip, Eliever. Pinatawad ako ng mga tagapangalaga. Matagal ang panahon ng pagsubok. Ngunit binigyan ako ng pagkakataon na muli kang makita. Tumulo ang luha ko bago pa ako makasagot. Lumapit siya at marahan akong niyakap. Walang salita pero sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng taon ng paghihintay. Paano ka nakabalik? Sinabi nila, ang sakripisyo ko ay sapat na upang maibalik ang balanse. At dahil pinili kong ibigay ang buhay ko para sa'yo, binigyan nila ako ng bagong tungkulin. Hindi bilang tagapangalaga ng kaharian, kundi bilang tagapangalaga ng isang nilalang. At ikaw yun.
Niyakap ko siya ng mahigpit, takot na baka mawala siyang muli. Hindi na kita iiwan, bulong ko. At sa ilalim ng punong balete, habang humahaplos ang hangin sa paligid namin, alam kong natapos na rin sa wakas ang pagkakabihag sa pagitan ng dalawang mundo. Ang pag-ibig naming minsang ipinagbawal, ngayon ay naging biyayang pinagpala. Mula nang muling bumalik si Erevan, tila na bago ang mundo ko. Hindi man siya nakikita ng lahat, ramdam kong palagi siyang nariyan. Kapag naglalakad ako sa palengke o dumadaan sa mga daan ng baryo, minsan may mga taong nagsasabi na parang may malamig na hangin na dumadaan kasabay ko o may liwanag na dumadaloy sa paligid ko. Ngumingiti na lang ako dahil alam kong siya yun. Ang engkantong minahal ko at nagbantay sa akin simula pagkabata. Sa mga gabing tahimik, madalas kaming magtagpo sa ilalim ng parehong balete na naging saksi ng lahat. Hindi na siya kagaya noon. Mas kalmado, mas payapa, at ang kanyang presensya ay hindi na nakakatakot kundi nagbibigay ng kapanatagan. Isang gabi, habang nakaupo kami sa damuhan, tinanong ko siya. Ano na ang magiging buhay mo ngayon, Erevan? Hindi ka na ba babalik sa inyong mundo? Tumingin siya sa langit bago sumagot. Pinayagan akong mamuhay sa pagitan ng dalawang daigdig. Hindi ako ganap na mortal at hindi na rin ako lubos na engkanto. Hanggat nananatili akong tapat sa tungkulin ko, mananatili akong may pagkakataon na makita ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang tungkulin ko ay bantayan ka. Hindi bilang tagapagbantay na nakatago sa anino, kundi bilang kasama mo sa mundong ito. Mula noon, naging magaan ang bawat araw. Nakahanap ako ng trabaho bilang guro sa aming bayan. At sa bawat hakbang ng buhay ko, ramdam ko ang tahimik na paggabay ni Erevan. Sa tuwing may problema o kapag napapagod ako, may marahang ihip ng hangin na laging dumadampi sa balikat ko. Isang paalala na hindi ako kailanman nag-iisa. Sa gabi, bumabalik kami sa ilalim ng balete at doon ko siya muling nakikita. Saan yung ganap, may ngiti sa labi at mga matang puno ng pagmamahal. Hindi na ako takot sa pagitan ng mga mundo dahil kahit magkaiba tayo ng pinagmulan, alam kong iisa ang pinupuntahan ng mga kaluluwa natin. Lumapit siya. Inilapat ang kanyang noo sa akin at bumulong. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nililimitahan ng hangganan at ikaw ang patunay nun. Sa sandaling iyon, lumambot ang hangin. Kumislap ang mga dahon at sa paligid ay nagliwanag ang kagubatan. Tila ba kinilala ng kalikasan ang aming panata. Habang magkahawak kaming naglalakad palayo sa balete, alam kong natagpuan ko na ang kapayapaan. Dalawang mundo ang pinag-isa ng isang pag-ibig na ipinaglaban, laban sa batas ng langit at batas ng lupa. At sa bawat umiihip na hangin, alam ko na ang kwento naming dalawa ay mananatiling buhay. Sa pagitan ng hangin, ng mga bituin, at ng mga pusong marunong magmahal, lampas sa hangganan. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like, share, comment, at subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers at hello po sa mga dati ko ng subscribers. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. Isang taon na po ang channel ko at wala po ako rito kung wala kayo. Masungit po ang panahon ngayon kaya palagi po sana kayong mag-iingat at naway palagi kayong patnubayan ng Ama. Hanggang sa muli po!